And we're live! Hello, hello! Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Saan man kayo sa sulok ng mundo. It's us again, Shine and June, coming to you live from NC, USA. So this is our day 24 of our na tayo. Go Live Challenge. And yesterday we talked about importance of time management, diba? Time management. So, ang tawag dito, diniscuss natin kung ano yung mga importance na nabibigay sa atin pagka nagmamanage tayo ng time, like increasing productivity, self-satisfaction, and then, ano pa ba yun? Reduces stress and prevents burnout. Yeah. So, ngayon, mag-share kami ng time management techniques. Yan na. Time management techniques na pwede nyo rin i-apply sa everyday life nyo. Or malay natin, baka nagagawa nyo na pala yung techniques na yun without you knowing it. So for ano lang to, very quick lang na sharing. So ang unang-una is time blocking. Yun yung first technique na i-share namin. So what is time blocking? So it is allocating specific time slot for certain task. So for example, ako pagka walang trabaho dito ko sa bahay, looking after the kids, ganun. So ako, I make it a point na nagsiset ako ng time para sa business. Para hindi rin naman ma-compromise yung ibang obligasyon ko as a mother. Ang ano dyan is like, if you time block, yung kumbaga mape-prevent yung multitasking. Although, hindi rin naman masamang mag-multitask kung halimbawa kaya mo naman at saka pwede naman siyang gawin. Ano yun? Strategy yun. Kung kayang mag-multitask, multitask mo. We should be mindful syempre of everybody's time. Time has to be respected. Syempre, since meron tayong kanya-kanyang errands, meron tayong kanya-kanyang priorities, so we should be mindful of each and everyone's timing. Oo. Kumbaga, katulad ng sinabi niya, respect each other's time. So, pangalawang technique to manage your time is yung Pomodoro technique. Yun, ano ba ang Pomodoro? Pomodoro technique, yun yung halimbawa mag-work ka 80-20 in 25 minutes, then you will take a break. Ano nga funny nga, kasi ngayon ko lang nalaman yung right term dun sa ginagawa ko na pala. Like, I remember when I was reviewing for NCLEX exam pa US. So, sa daming topics na, alam mo yun, kailangan reviewin, ganon. Kailangan i-cover. Kailangan i-cover. So, hindi mo siya kayang pagsabay-sabayin. So, ang ginagawa ko is like 25 to 30 minutes of reviewing. As in, ano yun, nagre-review ako, nakaset yung timer. Ano yun, dapat focus, walang distraction. And then, pagka nag-ano na siya, tumunog na yung timer mo. So, take a break 5 minutes. Take a rest. Or relax or do something na unrelated dun sa task, specific task na ginagawa mo. And then, after the break, i-repeat mo ulit yung Pomodoro. Like, set ka another 25 minutes to do the task again. So, pagka nakagawa ka ng 4 na 25 minutes, so that is that is equivalent to 1 hour, di ba? So, ang mangyayari niyan is you have to take 15 to 20 minutes longer para makapag-recharge ka, kumbaga ready ka na ulit for another task. So, after ng Pomodoro technique is pangatlo is yung to-do list.
Yan. So, to-do list, usually, ang mga ginagawa is like, sa gabi pa lang, nagtitik off ka na ng iyong gagawin mo for the following day, para kung halimbawang natapos mo na siya, pwede mo na siyang itik. Kasi usually kasi may mga taong, alam mo yun, visual, na pagka nakikita nila yung ginagawa nila, mas nagiging productive sila. Yung nakikita nila kung ano na yung natapos. Mas maganda rin yun para at least hindi natin makakalimutan. Kasi at least kumbaga magkakaroon ka ng priority. Oo, dun sa mga gagawin mo. So, kayo po ba? Ano po ba yung mga time management techniques na ginagawa nyo aside dun sa na-mention namin? So, ano lang po, comment down below para at least alam po namin kung ano yung nag-work sa inyo, and malay natin, di ba? Mag-work din at pwede rin namin i-adapt. Oo. So, yun lang po for tonight. And mamaya po at 7 p.m. EST dito sa USA, 7 a.m. in the Philippines, and I think 4 p.m. sa West Coast of US. I will be hosting my first live interview with a guest. So kahit na ang tawag dito, yung go live natin na ganito, mas maganda rin na makarinig tayo ng mga insights from mga resource person. Sa mga resource persons. Resource person. At saka yung maganda rin makarinig ng insights from other people, 'di ba? Hindi lang sa amin. I would say subject matter experts. Yes, ganon. So tune in po tayo 7 p.m. Live yan. Pwede ka rin mag-join kung gusto mo. Syempre. Mamaya. Isang avid fan ng June and Shine. So, yun lang po. Maraming salamat for watching. Have a blessed day ahead sa mga nagsisimula. And stay blessed palagi. Thank you po. Maraming salamat for watching. See you later. See you later. Goodbye.